May nag-comment nga dyan sa akin eh, yung pinost ko yung sa Facebook, yung 18 Marines, may nag-comment nga dyan eh, bakit ngayon lang daw, porket merong impeachment si Sara? Bakit? Eh, it's politics all about, di ba? It's all about politics. Ganun talaga. Malaman kung sinong kakasuhan at anong klaseng kaso at gaano kabigat ang kaso. Hanggang ngayon, wala pang pumipirma sa report. Kasi nga, binabasa namin. Pati yung mga kasama niya, nagbabasa rin. Yung tatlo, pumirma na pero withdraw yung signature. Walang direksyon yung kanyang report. So kung tanong mo kung anong nangyayari ngayon, siya lang ang nakakalam kung saan niya gustong dalhin Yes. yung ending. Tama. What's up mga kayon? Welcome back! Pero syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga! Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama. Mega love shoutout sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV. Oy! Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Nagbabalik Joe Malone TV, at ibalik natin ang tunay na serbisyo ng mga Duterte. sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoong laban. O sige na, pasok na. Naghihintay na ang Joe Malone TV. Marami tayong tatalakayan ngayong araw na to, Feb 26, Thursday. Oy! Para sa bayan. Isa maganda. Feb 26, Thursday sa inyong lahat, mga kayon. Kung nasa ibang bansa ka man o dito sa Pilipinas, welcome po kayo lahat sa Joe Malone TV. Just make it sure lang at onting paglalambing lang ng inyong lingkod. Sana makapag-subscribe kayo dito sa channel natin. Ipakita natin kung anong merong suporta ang ginagawa at nagagawa ng DDS. Paki-subscribe mga kayon at paki-click yung bell icon. Paki-like yung video at paki-share na din para doon sa algorithm natin. Okay? Sa description box natin mga kayon, may mga link dyan ng mga backup channel natin. Siyempre, mahirap na eh. May pera yung kalaban, wala naman tayong pera. Sakto lang tayo rito mga kayon. Kaya sana tulungan nyo rin ako, may mga nanonood sa atin, na i-share yung video, i-like para sa algorithm. Yung nasa description box ng mga link, backup channel natin yan, may upload po dyan. Paki-subscribe na din po yung mga yan. Kung mahilig ka sa food vlog, kahit ano, Pilipinas man, Indian cuisine, Chinese cuisine, paki-subscribe yung Tito ng Ina mo, Tito Jom, food vlog po natin dyan. Ako po ang main character dyan. Yung podcast natin na aandar na very soon, bibili lang ako ng sopa. So, hindi ito yung background nung when Tito Talks natin nandyan sa description. Anything under the sun, believe me, pag-uusapan natin dyan. I'm a psychology student, graduate, and I earned my master's degree at De La Salle University, mastering industrial organizational psychology. Yan ang aking specialty. Kaya siguro yung psychological, yung personality development, yung social development, yan siguro yung naipapakita ko sa inyo at sa mga manonood natin. Kaya anything under the sun, pag-uusapan natin doon. Marami akong gustong pag-uusapan doon. Yung unang-una, yung diskarte over diploma, yung hindi matapos-tapos na yan. Parang manok at itlog lang yan kung sino nauna. Diskarte at diploma, kaya kong tapusin sa discussion natin. Punta kayo doon when Tito Talks. Clearing operation, meron tayo dyan sa Maynila. Solid Duterte updates, yung mga full video, yung mga full interview, yung mga
nangyayari sa kalsada, nasa Solid Duterte updates, lahat yan, merong editor. Para talagang, natin, masakop natin lahat. Kasi hindi ko kakayanin. Yung mga mainstream media nga, ang dami nila sa team eh. Tapos tayo, ako isa lang. Marami akong gustong i-cover, kaya kailangan ko na maraming tao. Kulang pa nga yung mga yan para ma-distribute ko nang sa ganun. Iisa lang ang pinapanooran natin. Di ba? Mga, mga nasa network lang natin. Di ba? Okay, game. I'm sure napanood nyo na yung mga nangyayari doon sa 18 Marines at nangyayari sa Pilipinas. Kahapon wala akong upload kasi puking ina, nagsasawa talaga ako. Pasensya na, nagsasawa talaga ako sa gobyerno natin. Tayo na. Parang hindi ko alam. Kung meron pa bang kapag-asa. Putang. Kung pwede lang, ngayon, nasa abroad na yung pamilya ko, saka ako. Boom! Kung ganun lang kadali, no? Kung ganun lang kadali. Putang, siguro, dyan ako sa inyo. Singapore, Japan, ay puta, sarap. Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, Canada, no? US of A, puta, susunod ka lang. Susunod ka lang sa gobyerno, maayos naman ang buhay yan, di ba? Dito ang problema, sumunod ka o hindi, wala. I mean, kayo, mga OFW, di ba? Kayo magpapatunay niyan. Diyan, pag sumunod kayo sa gobyerno nyo dyan, sa batas, wala namang mangyayari sa inyong masama, di ba? Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Baka mamaya mali rin ako, di ba? At least alam ko, di ba? Correct me if I'm wrong. Kayo dyan, pag sumunod kayo sa gobyerno nyo dyan sa ibang bansa, di naman kayo mapapahamak, di ba? Tama. O, sa comment section. Dito, gumawa kang mabuti o masama, parehas lang. Sa SOCMED nga eh. Gumawa kang mabuti, babash ka. Sabi, kayo lang kikita sa amin. Kayo lang ang kikita dyan. O, kaya kayo gumagawa ng mabuti. Pag gumawa ka ng masama, masama ka pa din. Pag gumawa ka ng mabuti, masama ka pa din. Hindi ko alam kung ang problema ba, Pilipinas o tao na eh. Sa totoo lang. Di ba? Parang ganun na yung nangyayari sa atin na para bagang come what may. No? Alam niyo yun, bahala na. Alam niyo yun, sa Pilipinas, ay, sus, alam niyo yan. Yung ano ba mangyayari sa ating boss? Putang na, bahala na. Parang ganun. Diba? Parang walang seguridad. Walang pag-asa na pag gising bukas. So, come what may. Bahala na. Which is dapat naiiwasan naman. O, gaya niyan. I'm sure masasabihin din to ng mga dating binagyo. Ngayon, 2026, February. Siyempre, wala pang pumapasok na bagyo. Pag may pumasok na bagyo na, anong iniisip ng mga dating binaha? Bahala na din? Putya, bahala na. Di likas. Kung binaha, di likas, di alis. Ngayon, pag walang baha, di dito muna tayo. Isang banda, gano'n naman talaga na mangyayari. Pero pwede. Diba? Kaya namang iwasan yan. Lalo-lalo na kung talagang nakikisama yung gobyerno natin. Papanood ko sa inyo yung video. Meron tayong mga video sa inyo bago ako dumaldal dito. Kasi talagang kung sumbatan lang, susumbatan ko lang kayo. Hindi tayo matatapos eh. Kaya kung tapusin yung isang araw ng puro sumbat lang. Kasi syempre hindi naman pwede ganon, di ba? Tangina, baka sabihin niyo, sumbatero pala to si Joe Malone. Trillanes, nagbabala na maaaring umano kasuhan ng ICC ang 18 ex-Marines. Puta, syempre, alam naman nila yan. Mga Marines nga yan eh. Syempre, di nila papasukin yung butas in the first place kung walang butas. Di ba? Yan po ay violation ng Rome Statute. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Bumanat na naman to. Di ba? Well, may nag-comment nga dyan sa akin eh. Yung pinost ko yung sa Facebook, yung 18 Marines, may nag-comment nga dyan eh. Bakit ngayon lang daw? Porket merong impeachment si Sara. Bakit? It's politics all about. Di ba? It's all about politics. Ganun talaga. Kung kayo nga eh. Kung ngayon lang lumabas yung 18 Marines, eksakto sa timing, well, ganun talaga. Para naman kayong bago ng bago. Kung yung mga kalaban niya, it's all about politics. And yun yung masakit. Na ang iniintindi na lang nila, politics. Hindi na nila iniintindi yung trabaho nila, yung mamamayang Pilipino, o yung paborito nilang gamitin na salita, taong bayan.
Totoo naman. Si Trillanes wala namang problema. Talaga naman magkakaso yan. Talaga naman iimik yan. Yan naman talaga ang role niyan sa buhay. Di ba? Hindi na bago yan. Pag tumahimik si Trillanes, yun ang bago. Yun ang bago. Di ba? Pero knowing Trillanes, expected na yan. At huwag ka naman mag-alala. Alam naman ng mga 18 ex-marines yan kung anong pwede mangyari sa kanila. Pati yung peligro sa buhay nila, alam nila. Hindi naman yan magiging marines. Kung para wala lang, sus naman, ko naman. Kit-kit ko talaga, di ba? Okay. Ito ang sinasabi ko eh. So, ang mga ex-marines natin, marines noon, naging marites ngayon. Si Raul Manuel. Nagbiro pa to eh. Kasi parang ang nachichismis daw na napipili ni Vice President Inday Sara na maging vice niya sa 2028 stands with the initial of RM. Umepal pa to eh. Sabi niya, hindi daw siya, para ba siyang hindi pa siya ready ba? O ganon, si Raul Manuel. Rodante Marcoleta po yun. Huwag kang Saka bakit ka pipiliin? Ang astig mo ba? Diyos ko. Basura. Mga kayon, importante na makapag-subscribe kayo doon sa mga backup channel natin. Dahil tinatrabaho nila tayo, naniniwala ako dyan. Kaya naghihinay-hinay ako eh. Dahil itong Jomalon TV ang source of income natin. Talaga, ito yung malakas. Saka yung Tito Jom, yung food vlog natin. They got the money, you know? Motherfucker. They got the money. Kaya nilang magbayad, kaya nilang i-mass report kami. Siyempre, ano magagawa namin? Ito nga po, ilan na ba ako? 300, ilan ba ako? Ilan ba subscriber ko dyan? Basta, 300 ba? 400? 300 something. Magba-back to zero ako niyan, di ba? Just in case, wag naman sana. Pinaghirapan ko tong channel na to. Walang bili-bili ng subscriber dyan. Pero ganun pa man, hindi tayo matatakot. Kung ganun talagang gagawin nila, may mga backup naman channel tayo dyan. At kilala ko naman ang sarili ko when it comes to my own skill and talent. And I can make own or other content. No, wag lang ako magba-vlog sa kabila, about sa kalaban. No way, highway, by the way, someday. Hindi. I would rather change the whole content. Food vlog na lang ako. O kaya yung clearing operation ko. Kaysa naman iba-vlog ko kayo, tapos pagtatanggol ko kayo, puta. Alam nyo, sa aming mga political political vlogger, ang hirap i-content ay hirap ipagtanggol ng taong alam mo mismo na na mahihirapan kang mapagtanggol. Alam niyo yon? Ang hirap nun, hindi gaya na itong kay VP sa kay Duterte, ang daling ipagtanggol. Kasi alam mo, nasa puso yung trabaho. Alam mo na ang interest nila nasa taong bayan. Wala sa kapwa nila politiko. Walang ganun. Diba? Pero syempre lahat yan merong katarantaduhan naman na wala. Siyempre lahat yan may mga kaibigan, may mga kaalyado. What I mean is yung prioridad niya, yung taong bayan. Hindi yung hihintayin namin kung anong desisyon ng mayorya. Kaayo. Kung sino bang patatakbuhin bilang presidente sa 2028. Kung bilib kayo sa sarili nyong mga politiko, hindi nyo na kailangan pa ng head-ups ng kapwa nyo kaalyado para, ikaw ang ikaw ang malakas ikaw ang tumakbo. Malakas ka man o hindi sa mga kaalyado mo, pero pag alam ng taong bayan na ikaw yung nararapat, ikaw yung paupuin. Alam niyo naman kung ano kalaban natin dito, mahigpit? Smartmatic. Kung malinis lang, patas, pantay lang, ngayon mismo alam na natin kung sino magiging presidente sa 2028. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, lakihan yung agwat ng boto nang sa ganun kahit nadayain nila, which is alam naman natin na pwede mangyari yun, malayo sa katotohanan. Di ba? Ganun lang yun. Di tayo sa kabila. Okay?
Ayan yung sinasabi natin. Just in. Lumantad na ang 18 ng dating mga sundalo nagdi-deliver ng mali-malitang pera para kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Umabot sa 805 billion na mga na-deliver ng mga ito via Eden Santos. Grabe. Diba? 18 Marines. Mali-malita yan. Pinakita nila may picture at alam ko nga may video pa para nabasa ko pa kay Kati Binag na may video eh. Di ba? Puta, matindi to. Panoorin natin yung video nito. Matindi to. Ito na. I will be filing cyber libel cases against Levy Baligod, Mike Defensor, Jay Sonsa, and the 18X soldier and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me and I will not be distracted. Habulin ko kayo. Sabi ni Atty. Levy, hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangan habulin. Hintayin namin yung isasampa niyang kaso. Ayan na. Labanan ng kaso na yan pagka ganyan. Di ba? Given na yan. Given na yan kay Trillanes. Sabi ko nga, pagka to, nakita mo tumahimik, puta, hindi si Trillanes yan. Di ba? Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Yun na. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Ito ang matapang na pahayag ni Atty. Levy Baligod nitong Martes, Pebrero 24 upang ilantad kung kanino umano inihahatid ang bilyon-bilyong pisong nakaw na pera na mula sa kaban ng bayan. Ang mga testigo ay mga dating Marines na nakasama ni Master Sergeant Orly Guteza na dating nagsilbi bilang security personnel ng dating congressman na si Zaldico. Ayon sa grupo, ang Valle Verde Phase 6 Pasig City ang nagsisilbing hub kung saan binibilang at ipinamahagi ang mali-maletang pera. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit Grabe, sa no? Horizon Homes. Yan ang cold cash. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Anya, sa sobrang dami ng pera, hindi na lamang umano sasakyan, kundi pati eroplano at helicopter ang ginagamit sa transportasyon nito. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, Grabe! at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Kalakip sa Grabe. mga pasabog ni Baligod ang pagkakasangkot umano ng ICC investigators sa nasabing payola. Ayon sa abogado, pinondohan ng administrasyon ang pagdating ng mga dayuhang opisyal para pumanig sa mga binuong testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na lulutang kaugnay ng investigasyon sa war on drugs at mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration. Bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Grabe, 56? Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners
kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Yun na. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Meron din umano silang group chat na kung saan nandoon ang mga pangalan ng mga politiko at ibang detalye ng mga personalidad na bibigyan ng pera. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako. Puta, kita mo ka, no? Talagang walang walang bahid ng takot yung mga ganito. Pwede naman sila magtakip, pero ito, kita mo ka talaga. Talagang ililantad, pati mo ka. Sa team niya, meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Kinumpirma din ng mga dating security ni Zaldico na nakapaghatid sila ng pera sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Opo, ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Mula taong 2022 hanggang 2025, umabot umano sa 100 beses ang naganap na delivery sa Forbes Park at sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo Puking ina. na nagde-deliver ng pera 4 times a sa week? Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Puta, pera ng taong bayan yan. Ang lulupit talaga. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Dahil sa tindi ng korupsyon, naniniwala si Baligod na wala ng institusyong maaasahan ang taong bayan. Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Yes. Sa ngayon, nangangamba ang grupo para sa kanilang seguridad dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Baligod na may susunod pang batch ng mga testigo na lalabas sa tamang panahon. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang palasyo ukol dito habang itinanggi naman ni Trillanes ang mga paratang. Ayon sa dating senador, walang basihan ang mga pahayag ni Baligod at nagbanta ito na magsasampa ng mga kasong cyber libel laban sa mga nagpapakalat ng nasabing maling impormasyon. Yan na. Di ba? Diyos ko.
Yung kay Trillanes, given naman yan. Sinabi ko naman eh. Pero imagine, na pera ng taong bayan yun. Kung totoo man yan, ha? Kung totoo man yan, pera ng taong bayan yan. Grabe naman, ibalik nyo naman. Puta, magkano yung total niyan? Hindi ko makapaniwala na sa loob ng isang maleta, 56 million. Sabihin mo na nga 50 na lang, tatawad na ako ng 6 million. 50 million na lang sa isang maleta. Ilang maleta yun? Pinaghirapan, pinag-ipunan. Alam niyo, binawas sa bawat pasok natin sa trabaho. Tayo hirap na hindi umabsent. Kahit may lagnat, may sinat ka, basta hindi maganda pakiramdam mo, wag ka lang mabawasan ng isang araw, papasok tayo sa trabaho. Tapos babawasan tayo ng tax, income tax, PhilHealth, SS, at kung ano, VAT, value added tax, lahat. Tapos ayun na, doon lang napunta. Puta, parang sila lang yung binuhay natin nung pagka ganun. Di ba? Yun yung, kaya minsan, I hope na minsan maintindihan nyo ako, no, na ito kasi yung mga wave ng information na pumapasok sa amin. Na to the point na parang, puta, wala na to. Hopeless case na to. Helpless na eh. Hopeless na, helpless pa. Na parang, puta, wala nang pag-asa. Hintay na lang tayo ng 2028. Sayang eh. Matanda na kasi si Tatay Digong nun. Kung pwede lang, no? Sana mas bata-bata sana. Yung mga tipong 40, presidente ka na ng Pilipinas, may malakas ka pa nun. Diba? Iilang pangabutin. Wala eh. Kakainin at kakainin lang ang sistema. Mga Duterte lang talaga yung mismong lumaban sa mga oligarch, yung mga hindi umadap sa sistema, na, alam mo yun, ako, pakiramdam ko, ganun eh, na pagka tumakbo ka ng politika, kakainin ka lang ng sistema. Kunyari, matapang ka pa pag nangangandidato. Hindi! Ano natin yan? Pagpasok natin dyan, sige, sasalungatin natin yan. Pero pagpasok na, wala na, kinain na kagad ng sistema, hindi pa man din tumatagal. Diba? Yun yung mahirap. Kinakain na lang ng matapang nung una, pag pumasok, nanalo na, nakaupo na, makikita na nila yung laruan, yung mga pwedeng, yung sistema hanggang sa umadap na lang sa sistema. Pumayag na lang at kainin na lang sila ng sistema. Siyempre, isipin nila, puta, mag-isa lang ako. Mag-isa lang akong lalaban para sa sistema to. Lahat to makakalaban ko, matatanggal ako. Gaya na nangyari kay Kiko, kay Kong Libiste. Mga hindi umadap sa sistema, tignan mo naman, di ba? Kung anong atake ginagawa sa kanila ngayon. Di ba? Kamustahin po natin yung flood control project. Kamusta po? May mapaparusahan na po ba? Alam mo, dapat itanong mo yan kay Senator Lacson eh. Hirap na hirap siya kung paano niya lalagyan ng ending. Alam mo yung mga pelikula kasi, merong pasimula. Di ba? Pero meron ding ending, di ba? Makikita mo yung ganda ng pelikula kung paano mo ngayon wawakasan yung isang pelikula. Ngayon, hindi niya alam kung paano niya nagtagal. Hindi lang nagtagal. Hindi niya malaman kung sinong kakasuhan at anong klaseng kaso at gaano kabigat ang kaso. Hanggang ngayon, wala pang pumipirma sa report. Kasi nga, binabasa namin. Pati yung mga kasama niya, nagbabasa rin. Yung tatlo, pumirma na pero withdraw yung signature. Walang direksyon yung kanyang report. So kung tanong mo kung anong nangyayari ngayon, siya lang ang nakakalam kung saan niya gustong dalhin Yes. yung ending. Tama. Kung meron siyang mahuhuli at meron siyang aakusahan na malaking isda. At dyan nyo rin makikita sa ending na yan kung ang kanyang iluluto ay puro sapsap lang at saka mga butete. Kasi dapat sa laki ng nangyari, nilimas nila ang Kamangbayan. Dapat ang maprito man lang dyan, balian na siguro, tsaka pating. Malalaki. Yes. Para sa ganun, sasabihin Blue natin Martin. mamayan. Ayan, nakabawi na kami. Sapagkat pera namin ang nilimas, kami dapat ay ipagtanggol nyo yung aming karapatan ipagtanggol nyo. Kaya namin kayo binoto. Balikan ninyo yung nagnakaw ng aming pera, ng buwis ng bayan. O ngayon, anong klaseng ending ang gagawin niya? Yun ang itanong ninyo kay Senator Lacson. Na hanggang ngayon, hindi niya malaman kung paano niya lalagyan ng katapusan ang kanyang report sa Blue Ribbon Committee. Diba? Wala eh. Wala na yun. Pero umaasa pa rin tayo, syempre, at the back of our minds, na sana merong mangyari sa flood control,
which is sa Blue Ribbon na yan, di ba? Na sana meron. Umaasa tayo, pero in reality, alam naman natin, pare-parehas dito, na wala na. Di ba? Kung meron man yan, aba, di maganda. Pero parang sa nakikita natin ngayon, parang walang leading eh. Di ba? Parang wala talagang pupuntahan. Parang wala. May panibagong issue na naman. Yung, syempre, ganun eh. Aandar eh. Hindi pa pwedeng mai-stagnant sa flood control eh. Syempre, aandar. Lumabas yung impeachment, tapos yung 18 Marines. O, syempre, in the first place, tuwan-tuwa yan kasi alam nila, uy, may bagong issue. Sila na yung gumawa ng bagong issue. Kasi kailangan nilang gumawa ng paraan. Kailangan nilang ilabas yung 18 Marines eh. Diba? Syempre, ano yan eh, politiko yan eh. Kawawa dyan ang taong bayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang politiko natin, ang iniintindi, taong bayan. Ang interest nila nasa taong bayan, hindi sa kapwa nila partido, hindi sa sarili nilang posisyon, upuan. Aasenso tayo. Ang yaman ng Pilipinas, putang ina talaga. Hindi ko pa nga malibot to eh. Di ba? Kasi kailangan mong pera pag gusto mong libutin to. Hindi naman pwede maglalakad ka lang, makikikain ka lang. Di ba? Kung gusto mo, hindi ko pa napupuntahan yung ibang kasulok-sulukan ng Pilipinas, pero sobrang gaganda. Ultimo na yung mga, kung pangit yan, hindi tayo dadayuhin dito eh. So, ibig sabihin, may potensyal yung Pilipinas. Malaki. Di ba? Malaki ang potensyal. Kaya nga marami nagkaka-interest eh. Ang problema, sinusuga pa nila. Di ba? Sinusuga pa nila. Sila lang mismo ang gusto makinabang. Tayo, trabahante lang. Tayo, trabaho lang. Huwag kang nagre-reklamo. Trabahante ka lang. Hindi naman pwede yun. In the first place, tayo ang nagluklok sa kanila. Di naman iniwan nila tayo sa ere. Simple na, yung Blue Ribbon. Imagine, sila na mismo nagkakagatan. Alam na nila kung ano yung gagawin ng isa, kung saan kung anong pupuntahan, kung meron bang ililit. Tapos napalitan si Rodante Marcoleta, yung mga laruan na gano'n. Minsan, it's all about politics eh. Bakit ba lagi it's all about politics? Kailan ba magiging it's all about being a pro-Filipino? Kailan ba magiging priority yung taong bayan over politics, over kaalyado? Laging ganun yung tanong eh. Pero paulit-ulit, kada may mananalo, same-same lang, wala nangyayari. Nakaraos tayo ng 6 na taon nung kay Tatay Digong, pero tingnan nyo naman nangyari ngayon. Pag si Tatay Digong nagdi-discuss about war on drugs, putang ina, palakpakan tayo, tuwang-tuwa. Puta, nung nawala si Tatay Digong, puta, lahat nag-iwanan sa ere. Yung mga adik, puta, wala. Diba? Nagpapalakpakan habang nasa ICC si Tatay Digong. Iuwi na daw yun. Buto na. Noon na, nagagalit pa ako eh. Pero minsan iniisip ko, mas maganda pa nga siguro kung doon na rin bawian si Tatay Digong para talagang yung galit ng taong bayan dito sa Pilipinas, mamuo eh. Diba? Nakakaano. Siyempre, ang hirap pag sa atin manggagaling. Pero minsan yung ganung senaryo, minsan naiisip ko na rin eh. Siguro kayo, naiisip mo din yung ganun. Although masama mag-isip ng ganun, pero putya parang walang kadala-dala itong mga to na puta, ang daming krimen na nangyayari sa Pilipinas. Ang pinag-ugatan kasi sabog, adik, alam mo yung wala sa katinuan, wala sa tamang pag-iisip, mga nagnanakaw, mga nag-gold. Kaya minsan hindi mo maiwasan. I'm sorry, Duterte family kung naiisip yung ganun. Pero alam mo minsan, darating ka sa ganung punto na putang inang itong mga to. Parang mas gusto pa nila yung nangyayari ngayon kaysa doon sa nangyayari nung panahon ni Tatay Digong. Kayo ba naiisip nyo yun? Sana hindi, baka ako lang. 'Di ba? Pasensya na, baka ako lang. Pero minsan naiisip ko yung ganun eh. Na kasi yung social media, nabawasan yung galit natin eh. Unlike, lagi ko sinasabi to, unlike ng mga people power noon, wala namang SOCMED na pwedeng i-bend out ng nararanasan natin eh. Ngayon, partially, naipopost mo na eh. Yung hate mo, yung galit mo, partially, nababawasan through posting eh. 'Di ba? Kaya pagdating ng mga rally-rally, medyo bawas ka na. 'Di ba? Unlike before na talagang ang way out mo lang, EDSA. 'Di ba? Talagang dun mo lang ibubuhos lahat ng emosyon, lahat ng galit. Ngayon, kahit papaano, kumbaga sa Bombay, makakapag-post ka ngayon, so mababawasan ng 10%, 20%, yung 100% mong emosyon, yung 100% mong galit sa gobyerno ay nababawasan. Yun yung disadvantages. Isa sa mga disadvantages ng SOCMED ngayon.
Alright mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. John Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.